Hello mga kababayan, magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. So komentaryohan lang po natin to, reaksyonan itong isang reporter ng Abante. Na, alam ko ito, hindi naman talaga reporter, black timer lang po yata ito. Doon sa Abante. Ngayon po, na-interview po nila si Marcolita regarding po doon sa asawa niya. Ngayon, para bang ipinapaliwanag ni Marcolita yung kung ano ang kalagayan ng asawa niya doon sa trabaho at parang ayaw pakinggan nila at gusto daw nito na magkaroon daw ng delikadesa si Marcolita doon sa insurance, sa Blue Ribbon Committee. Bakit naman? Hindi naman si Marcolita may-ari ng insurance company. At bakit mo siya gagamitan ng salitang delikadesa, sir? Pakinggan lang po natin ang reporter. Sen, ano ho ba ang description nung binabanggit nyo kaninang independent director? Hindi rin nyo alam. Well, may mga idea ho kami, pero mas maganda sa inyo nang galing yan. Yung independent director, unang-una, wala kang pagmimay-ari sa isang kumpanya. Dapat ganon. Pangalawa, wala kang kinalaman sa management. Pangatlo, kailangan wala kang relasyon by consanguinity, second degree civil affinity sa mga shareholders. Opo. Kaya dapat independent ka. Ang tungkulin mo lang kung sakaling may kakayahan kang mag-advise sa good governance, ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng Insurance Code of the Philippines. Nagkataon na siguro gusto nilang ganun ang maging kalagayan ng asawa ko. Hinirang nila ng ganun. So pumayag naman. Anong masama doon? Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industriya, lahat ng sektor ng ating ekonomiya. Pati sa transportation. Lahat. Bakit naman gagawa ng usap ang asawa ko para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Pero hindi ganyan nakarumi. Hindi ho ba dapat, Senator, manggaling din sa inyo ang delikadesa na, yung asawa ko, nito kumbaga nagsiservisyo dito, meron siyang, kumbaga, transaction dito, hindi kaya marapat na ako dumistansya muna? Sino? Sino di distansya? Kayo po, dito sa ginagawang investigasyon sa Senado. Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Yun nga yung gusto nitong palabasin nitong reporter na ito, mga kababayan. Gusto niya mag-inhibit si Marcolita doon sa Blue Ribbon Committee. Bakit? Dahil ba natutumbok ni Marcolita si Romualdez? Ha, sir? Kayo ba talaga ang tagapagtanggol ni Romualdez? Bakit ayaw niyong pumayag? Parang ayaw niyo talagang matigil ang nakawan dito sa gobyernong ito. Kasi bakit niyo ipapa-inhibit yung tao na ang ginagawa lang naman tuntunin ang buong katotohanan sa nangyayari sa nakawan sa budget ng bayan? Bakit niya ipapa-inhibit, sir? Dahil lang sa delikadesa? Dahil naging independent ang kanyang asawa doon sa insurance company na hindi naman nila pag-aari, sir? Bakit ganun? Naintindihan mo ba yung sinasabi ni Marcolita o ayaw mo lang intindihin siya? At gusto mo lang siyang dalhin doon sa argumento mong delikadesa? Diba, sir? Pakinggan ulit natin to, mga kababayan. Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung nandun. Siyempre may kukunik-kunik na ho yan. Kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina Sir, kaya ka na, kung hindi mo ba naintindihan yung independent, sir, babawan natin ng konti, sir. Sabihin na lang nating on call siya. Diba, sir? On call. Kung kailangan siya, tatawagin siya. Independent director, sir. Kung kailangan siya,
Tawagin dyan yung asawa ni Marcoleta. Kailangan natin ng advice niya rito. Yun lang, sir. Ngayon, kung hindi mo rin maintindihan yung sinasabi niyang ni Marcoleta na independent, on call, sir. Diba po? Tuloy lang natin si sir sa kanyang kahangalan. Kung naiintindihan ninyo eh. Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi, Wala na ho ba pinag-usapan tayong ng ganun? delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Nakikipagdebate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argumento sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan. Mga kababayan, tingnan yung argumento niya. Pilit niya dinadala doon sa delikadesa. Bakit? Wala kasi silang ibang pwedeng ibato kay Marcoleta eh. Kaya nga, kung napapansin nyo, nung lumabas si Orly Gutesa, lumabas ngayon yung kay Marcoleta na na yung asawa niya nagkatrabaho doon sa insurance na pinasukan nila Diskaya. Para bang yung script nila papunta na kay Marcoleta, matapos si Chis Escudero, si Marcoleta naman ang isusunod nila. Diba po? Kaya nga po, kung napapansin nyo po, kasi nga, si Marcoleta, dinidiscredit nila yung nila Lacson, sila Diskaya. Bakit? Kasi nung unang lapit ng Diskaya kay Marcoleta, gusto nilang humingi ng witness protection program. Para ano? At ang matalino nating DOJ secretary, ayaw tanggapin. Bakit? Ang Diskaya lang naman ang nagbanggit ng pangalan ni Romualdez, Saldico, at mga congressman. Bakit ngayon, nung lumutang si Orly Gutesa, lumabas na rin ang pangalan ng asawa ni Marcoleta doon regarding sa insurance na pinasukan nila Diskaya. Diba mga kababayan, makikita niyo po yung pattern. Yung pattern po na gusto nilang wasakin talaga yung Diskaya. Kasi ang nangyayari po sa hearing ngayon sa Senado, napupunta na po lahat sa mga senador. Hindi na napupunta yung pinakapuno ng iskandalong ito. Which is ang mga congressman. Binabaling nila lahat sa mga senador. Bakit mga kababayan? Sino ba binanggit ni Orly Gutesa na nagkamal ng limpak-limpak na salapi ng bayan? Di ba mga congressman? Walang iba kundi si Saldico at ang ating magaling na Speaker of the House na si Romualdez. Nagkamal ng pera ng bayan. Anyet, pilit nilang winawasak ang mga nag-i-involve doon sa dalawang ito. Nakakalungkot mga kababayan. Bakit? Parang ayaw po talaga nilang matigil ang nakawan dito sa gobyerno ito. Ito mga kababayan, ko lang ito. Nabuko na yung flood control. Hindi pa natin alam yung farm to market road, mga kababayan. Sigurado ba tayo na flood control lang ang pinagkakakitaan nito? At ayon kay BP Sara, pati sa gambling kumikita ito. Di ba po, mga kababayan? Ituloy lang natin siya sa kanyang kahangalan, mga kababayan. Ano yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh! Inabot ko pa yun, Sen. Isipin mo, siya pa yung galit ha. Kasi pinapakat niya, kaya lang bago niya na-mustra yung cut, nahabol pa yung salita ni Marcoleta na tanga. Kasi nga sir, ayaw mong umitindi sa sinasabi niya. Kaya ka napapagsabihan na tanga. Diba sir? Ayaw mo kasi intindihin. Ang gusto mo kasi, sundan yung argumento mo. Sir,
Tinawagan niyo siya para interviewin. Hindi para alipustain niyo dyan, sir, sa programa ninyo. Kung ano yung sasabihin niya, dapat makinig kayo. Hindi dapat siya makinig sa argumento mo, sir. Tinanong mo siya, ano ba ang ibig sabihin ng independent? Consultant? Independent director? Pinaliwanag niya. Pero yung argumento mo, ang pilit mong isinisiksik sa utak niya. Paano nagkaroon ng isang delikadesa na hindi naman siya may-ari ng kumpanya? Kung siya may-ari ng kumpanya, ng insurance company, pwede yun siya i-apply yung delikadesa. Hindi nga mismo si Marcolita ang empleyado dun eh. Consultant eh. Ang asawa pa niya. Ano namang malay ng asawa niya sa trabaho ni Marcolita? Sir? Ang hirap kasi sa'yo, sir, ayaw mong umintindi kaya napapagsabihan kang tanga. Diba? Ugag ka pa. Yun ang sinasabi ko sa'yo, sir. Intindihin mo kasi, binabastos mo yung bisita mo eh. Bisita niyo yan dyan, sir, hindi para bastusin. Diba? Binabastos mo eh. Kaya katuloy napapagsabihang tanga. Diba? Diba? Yung argumento mo, ayaw mo makinig sa argumento niya. Gusto mo, ang argumento mo ang pakikinggan niya. Diba? Ituloy lang natin siya, sir, sa kanyang katangahan. Tinawag mo kami ritong tanga. O diba? Sir, ikaw lang. Kasi yung dalawa mong kasama, hindi naman niya kausap. Ikaw lang yung kausap ni Marcolita. Ikaw lang ang tanga dyan. Tuloy lang natin. Yan. Yan ba yung mambabatas na ibinoboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa eh. Ano to? O diba? Saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno kung meron tayong mambabatas na ganito? Diba? Buhok pa lamang hindi na natin maipakita yung totoong buhok eh. Sasabihan pa kami ritong tanga. Ano yan? Alam mo yung argumento niya? Tinan mo yung argumento niya, mga kababayan. Personal na atake niya kay Marcolita, yung pinapalabas niya rito, piluka yung buhok ni Marcolita. Ay, di ba siya na may personal dito, mga kababayan? Ganito ka, kitid ang utak nitong reporter na ito. Kung hindi talaga naman ito tanga, hindi talaga ito siya, umintindi ng salita. Kasi ang gusto niya kasi, ayaw niyang pakinggan yung argumento ni Marcolita, ang paliwanag ni Marcolita. Ang gusto niya, pakinggan ni Marcolita yung sinasabi niyang delikadesa. Paano siya magkakaroon ng delikadesa doon? Hindi naman siya ang doon, ang may-ari ng kumpanya. Hingin ka ng delikadesa kay Marcolita? O gusto nyo lang siyang busalan? Kasi, bakit? Malaki ang hawak niya doon sa mga reporter na, mga witness na niya. Diba, mga kababayan? Yun lang naman ang buong katotohanan dyan. Hinahanapan nyo lang ng argumento si Marcolita na para masira siya. Diba po? Pero sir, hindi nyo po kayang sirain sa Marcolita. Malinis na tao po yan. Diba sir? Kawawa ka lang dyan, sir. Kahit anong gawin mo, hindi makikinig sa iyo ang taong bayan. Kasi, paano siya makikinig sa iyo? Makitid ang utak mo. Ang gusto mo, ikaw yung pakinggan. At hindi si Marcolita. Kaya ka natatawag ng tanga. Kayo yung nagtatanong, ang gusto nyo, ang argumento ninyo, ang pakikinggan niya. Kung hindi ka naman ugag, na ikaw nag-i-interview, ang gusto mo, siya makinig sa'yo. Ganito na ba ang bayan natin ng mga reporter pag nahawakan ni Romualdez? Ha? Mga kababayan? Itong reporter na ito, gusto lang siguro magpasikat nito. Sir, viral ka na. Viral ka na nasabihan ka ni Marcolita na tanga. Di ba, sir? Ang saya, no, sir? Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget po to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Magandang gabi po. God save the Philippines.